Okay, let's go. Nandito na kayo sa EDSA. At susubukan natin muli may pagsapalaran sa tinatawag nilang no contact apprehension. Kailangan timbanal muna tayo. Yung matwid, may nakakita man o wala. Hayahayang buhay. Takbong pogi lang. 50, 55, max of 60. Kaya na tayo. Mula dito sa Quezon City, takbo na tayo papuntang Antipolo. At dadaan tayo ng Main Avenue. Dito ay alam ko bawal na tayo lumipat ng linya kasi solid 9 nandito sa kanan natin. Yan din sa kabila, solid yellow lane. Kailangan hi 50 lang, pwede na yan. Nakakauwi rin naman tayo. Sakto lang. Punta na tayo na Kamuning. Doon po pala sa bagong ipapatupad na magkakaroon sa EDSA Rehabilitation. Magkakaroon ng exclusive motorcycle lane tsaka exclusive bike lane. Lahat ay ibabaw na dadaan. Katulad nito, kung saan ang motorcycle lane o ang bike lane sa gilid lamang, sa shoulder, right shoulder, hanggang doon lang. Bawal dumaan ng underpass, bawal dumaan ng flyover. Yun yung pagkakarinig ko kay Director Altes, MMDA chairman sa paliwanag niya. Pero for now, sa ngayon ay hindi pa, hanggat hindi nagsisimula ang EDSA Rehabilitation. Kasi magkakaroon lang yun ng effectivity, ang exclusivity ng motorcycle lane kapag nagsimula na ang EDSA Rehabilitation. Sa ngayon ay hindi pa. Kaya pwede pa tayong dumaan dito sa ibabaw, sa flyover. At kahit sa flyover ay pwede pa. At saka underpass. Halimbawa sa Aurora, Cubao, ay hindi na rin pwede natin madadaanan yung underpass ng Aurora, o kaya dun sa crossing hindi na rin po pwede. Shaw Boulevard, kailangan ang daan natin kung saan ang exclusivity o exclusive line o exclusive lane para sa motorcycle. Doon lang tayo. Ang pangamba naman, halimbawa doon sa dito, halimbawa sa Cubao, sa kantong-kanto, kung ang exclusive lane mo ay nandito sa rightmost lane, sa shoulder, kakaliwa ka, lalabas ka ngayon ng motorcycle lane. So most likely sa in-cap, violation yon. Sana ay may paliwanag yon, maigi. Kasi most likely 50 meters o 30 meters before crossing, bago magkaliwa, dapat lumabas ka na sa motorcycle lane. Ang
problema, dahil may incap, pag lumabas ka doon, huli ka po eh. Oh no! Swerving ang mangyayari sa'yo. Kasi dalawang linya ang ano mo, ang lalagpasan mo. Kasi kakaliwa ka kaagad mula doon sa may pinakagilid. Kaya hanggat maaari, sana ay maipaliwanag ng para sa mamamayan, maipaliwanag para sa atin mga mamamayan at saka mga riders din, lalo sa mga riders, papaano huli ba kaagad daw, kailangan pa ng road signs, additional road signs para pagdating sa kanto eh makita na pwede pang kumaliwa kasi exclusive na yung motor, hindi ka na pwede lumabas. At kung lalabas ka eh kaliwa ka nga, eh dalawang lane ka agad ang ano mo, malalagpasan mo, swerving ang mangyayari sa'yo. Katulad nito ay Aurora Underpass ay hindi na tayo pwedeng dumaan dito kapag nagkaroon na ng exclusivity. Kung ano yung lane o line o motorcycle lane doon sa gilid, sa ibabaw, hanggang doon na lang tayo, mga nakamotor. Yun yung pagkakaalam ko doon sa paliwanag ni Chairman Artes. Doon sa shared lane ay wala pa silang paliwanag eh kung pwede bang magamit ngayon, kasi halos hindi ginagamit ng mga nakamotor yung shared lane dahil may income at bike lane yun, at hindi naman nakalagay exclusive dahil may markings naman na sharo o shared arrow. Sana ay mabigyang paliwanag yon para naman hindi kami kakaba-kaba pag dumaan kung sakali. Alam mo naman mga kamote eh, sana maipaliwanag yun na maigi sa mga nakaalam. Baka sakaling ano kayo, comment kayo. Ito katulad nito, may kaliwaan dyan, o pwede pa ba o diretso na. Eh may incap, may MMDA, so alin ang susundin mo? Uhulihin ba nila agad o susundin ang incap or susundin ang MMDA? Ay nako, okay, paliwanag po. Maraming salamat. So ulitin, bye-bye.